Hello? Hello po. Hi, good morning. Good morning din. Good Hello po. morning. Sa mga nakaantabay po sa atin, etong ating caller po parang 3 taon nang nagpapatawag. Oh. Good, good morning. Ano ba pangalan? So, pwede niyo po ako tawaging May na lang. Ano po? May po. May. Ano spelling ng May? M-A-Y po. Eh di magiging May yun. May kasi yan po. Di ba ang May ay M-Y-E? Okay lang, M-Y-E na lang. Sige, kahit ano. Napakialamero ko sa pangalan mo na pinakikialaman ko ba? Ano? Anyways, sige. Ilan taong ka na, May? 28 years old po ako. 28. Matanda ka sa akin ng 2 years. So. Tasan ka ngayon? Nasa Pasig po ako ngayon. Pasig. Oh, sige. Okay. Alright. Si May ay nasa Pasig. Anong ginagawa sa buhay? Isa po akong engineer po. Anong klaseng engineer? Ang work ko po, electrical engineer po. Talaga? Opo. Define ampere. Hoy, electrical engineer ka ha? Rate of electric charge or charge flow. Tama ba? Hindi ko alam kung tama ka kasi hindi ko alam. Basta unit po sa electric current. Tama. What is jolt? Po? Jolt. Ano po yun? Hindi mo Volt alam? po? Jolt. Jolt? Mm. Hindi ko po alam. Volt lang. Alam ko. Voltage yun eh. Ah, Ito na lang. What is the purpose of a capacitor? Ano ba ang purpose ng capacitor? po? Ano ba ang purpose ng capacitor? Thank you for that wonderful question. Wow, wala pageant ha. Pageant. Okay. Thank you for that wonderful question ka dyan. Anyways, kaya mo na. Hindi ko alam mga sagot na tinatanong ko. Oo. Wala na din ako sa... Sige. Anyways, May 28 from Pasig naman, no? Yes po. Ba't ka napatawag? Ay, Hmm. sobrang... Wala pang kwentuhan. Lalim na nun. Hay, game. Bakit? Sobrang mabigat lang kasi wala po talaga masyad kahit nung sinabi ko po. Ano yun? Sorry. Man, napuputol-putol ka. Ay, sorry po. Hello? Nagjo-jolt po. Ano po yan? Sorry. Paano po? Wala lang talaga po ako masyaran. Mm. Kaya talagang nagpursige talaga po ako na Oh, thank you. But what's happening now? Tell me. okay, explain ko lang po muna. Mm. This is about po sa jowa ko na na-meet ko din siya sa work. Mm. Paras po kami engineer. Tapos, Okay. 6 months kami in relationship. Tapos, in the span po, no, parang, in the span ng relationship namin, pupunta ako doon sa place niya. Kasi parang kami living alone. Ano na? Tapos, Ano na po? Ano na? parang po kaming living alone po. So parang solo ka sa buhay. Solo siya. Opo. Parang paras po kami nag-apartment. Tapos, paminsan pupunta siya sa akin. Tapos paminsan pupunta ako sa kanya. Tapos parang, naawa ko sa sitwasyon niya kasi yung apartment niya doon parang hindi masyado maayos. Kaya basta fast forward po, in-invite ko po siya na magsama na lang kami kasi ang binabayaran ko din sa kondo ko po kasi ako sa may Makati before. Mm. Sabi ko lang naman, parang gusto ko din kasi ma-experience niya din. Yung parang malayo siya dun sa
parang yung sa niya, yung current situation. Kaya po kami Teka lang, sa wait lang. May medyo para kang chorizo. Putol, putol, hello, putol eh. Parang I'm missing 20% of what you're saying, no? ayan po, hello. Ayan, okay, sige, game. Hello po, ayan, lapit ko na lang yung sa mouthpiece. Hello po. Mm-mm. Parang Ayun, naghahangin bibig mo. ay, Okay, tapos, game. tapos niyaya ko po talaga siya personally na magsama na lang kami para mabawasan din po yung yung gastos niya. So same din naman sa akin. Tapos ayun po, parang mag-almost 2 years na po kami magkasama. Ngayon, dapat magto 2 years na po kami sa April ngayong taon. Kaso po, nagkasakit kasi siya nung May. Tapos, po siya, acute yung pancreatitis. Ako. Tapos, yung May 5 kasi parang sinugod siya sa ospital. Tapos, sinugod siya sa ospital. Tapos, kailangan kasi ng pera na para ma-admit siya. Kaso parang nalaman ko po na wala pala din siyang ipon. Kasi, pala siya yung nagpapautang-utang gano'n. Yun yung business niya. Ngayon, parang wala na po siyang masingil. Tapos, wala po talaga siyang pera nung na hospital siya. Pero ako po kasi, ako yung kasama niya that time. Kaya, ako yung nagbayad ng medical bill niya po. Okay. Tapos, dumating Magkano po yung medical bill niya? Dito, umabot po siya ng 102, 2 araw pa lang. Hala, Opo. malaki yun Kasi, nung nasugod po siya, madaming mga morphine, yung mga painkiller na yung binigay sa kanya. Okay. That's really sad. Opo. Tapos, kasi kaming dalawa lang naman po dito. Tapos yung family niya sa Batangas. Kaya nung dumating po yung family niya ng second day, sinabi po nila na na lipat na lang namin siya sa Lipa kasi nandun kami, ikaw lang mag-isa tapos nagtatrabaho ko. So sabi, pumayag po ako. Tapos, naman, binigay na po sa amin yung bill. Tapos, binigay lang sa akin ng mama niya. Tapos sabi ko na, ibig sabihin ako pala magbabayad. Tapos, po kasi, parang single mother po kasi yung mama niya. Tapos, siya lang yung breadwinner. Tapos, pero syempre, nagulat po ako. Tapos, pero tinanggap ko na lang kasi para naman sa kanya. Tapos, syempre, parang samahan na din kami. Kasi po, bago pa kami mag-jowa, pumunta po ko ng ibang bansa sa Australia. So, nakaipon naman po ako. Nag-Australia ka? Bago ko po siya makilala. Saan ka doon nagpunta? Sa Melbourne po. Ang ginawa mo doon? Engineer din po. Ang galing. Sa solar. Hindi gano'n kakatagal doon? 1 year lang po. Pinadala lang po ako ng company. Nakakita kang kangaroo? Wala po doon sa Melbourne. Kaya nga, nagpunta yung anak ko doon, di mo nakakita kahit na footprint ng kangaroo. Ang laki-laki ng ginastos. Po yun, ibang state. Ang laki-laki ng ginastos ko, sabi ng anak ko, gusto makita ng kangaroo, pinapunta ko doon. Wala siya nakitang kangaroo. Wala. Kahit nga yung koala ba yan, wala din ako makita. Ano ba yan, Meron ako nakita dito sa Pilipinas, hindi koala. Alam mo kung ano? Ano po? Pakoala. Charot. Bakit joke? Ano ba? Umaga na. Ang pangit na ng joke. sorry. Pa rin naman po. Okay. Tapos. Tapos, bali po, may ipon po talaga ako. Plano ko po kasi talaga. Madami po ako plano kasi gusto ko mag-ano na agad ng bahay. Ganun. Kaya inipon ko po agad yun. Tapos, emergency naman, kaya naintindihan ko, nagbigay po ako ng pera. Magkano? Did you pay for the entire thing? Yes
Opo. 102,000? Yes, more than pa nga, 124 pala yung total. Oh. Parang nagbigay yung parang nabawasan yung PhilHealth ng 7K. Basta 20 ata. Ganun. Mhm. Basta Okay. yun po. Tapos dinala po namin siya sa Lipa kasi nga may kilala daw po yung ate niya doon. Tapos Nung time na nangyari yan, how long have you been living together? 2 years na po. Ah. Parang 1 month na lang 2 years. So sa paningin ng family nga niya, parang naging mag-asawa kayo, di ba? Para pong ganun, opo. Saka okay. ako naman po, parang sa akin naman, since live-in na nga po, responsibility ko na rin po siya. Kumbaga you share lives na. Opo, yun naman din yung papatunguhan kung ba't ko din siya sinagot eh. Okay. Tapos, ayun nga po. Tapos, nilipat siya sa Lipa. Tapos, private po pala yung pinaglipatan niya. Tapos, napaisip po ako actually. Tapos sabi ko, bakit private? Basta parang, pero wala naman po kasi akong na magsalita. Kasi parang planado na nga po ng family niya kasi ate na daw. Okay. Nakapag-plan na doon. Kaya doon, ninayaan ko po sila. Tapos, ang ginagawa ko po, bumibisita po ako doon. Tapos paminsan po, may time talaga na inauutusan na talaga akong pumunta doon. Kasi sinasabi ng mama niya na pagod na daw sila, kailangan daw nilang umuwi. Eh di, dinadala ko yung laptop ko doon. Tapos mid-time na nga yung may meeting kami, tapos dadating yung mga doktor. Kasi ang dami kong sacrifice talaga na Tapos, ayun, fast forward po. Dumating talaga sa point na wala naman pala kasi ang pambayad. Nagbayad. So you paid 120 in Metro sa Maynila. You paid another. Oo po. Magkano naman doon? Tapos kasi, butal-butal kasi may sinisingil sa kanila ng 160 nung una. Eh kapag hindi po nabuo yun, parang sila bibili ng gamot. So hindi na nabuo yung 160 na yun. Kaya araw-araw kami bumibili ng gamot. 18,000 po per day. Kasi madami yung mga ampule na mga temperate, like 6K or 3K kasi isa yun, 600. Basta madami po. Kasi nilalagnat na siya nun, inaapoy ng lagnat, tapos antibiotic. Tapos ako, syempre, gusto ko kasi siya mabuhay. Kasi nakita ko na hindi siya makagalaw, tapos nilalagnat. Naawa ko. Bigay lang ako ng bigay ng pera. Tapos po, sorry. Kasi yung parang 4 na araw na lang matatapos yung antibacterial na yung ba tawag yung gamot niya po na dapat tuloy-tuloy. Nalaman ko po, pinull out po nila yung jowa po. Parang pinauwi nila pumirma po sila ng discharge. Ano yun? Ano yun? Dada ang tawag doon. Po? Dada ang tawag nila doon. Parang ganun po. Parang pumirma po sila na kasi siguro nagulat na rin sila doon sa presyo nung naka-ICU po kasi siya nun eh. So sabi ko, ano po nangyari doon sa kasi nagbigay na po ako 50 mil na ata kasi 4 na gamot na po yun. Tapos sabi nila, pinambayad na po nila nung albularyo. Ang tawag ng dada, di ba? Ano yun? Discharge against doctor's advised. Po, parang ganun po. So, ibig sabihin, nilabas nila ng hospital, dinala nila sa Opo. Okay. Tapos, wala na kasi sila pambayad. Tapos, nahiya daw sila sa akin. Sabi ko, maglakad na lang po kayo ng GL. Kasi sabi ng mama niya, wala naman ako pinag-aralan. So, parang mga ganun-ganun ko. Hindi ko din naman malakad kasi may trabaho ako. Tapos, ayun po. Ako pa sa lahat ng tao, sa manalog ko, kasi ako pa yung pinakauling nakalaman na wala na pinull out nila sa hospital.
Tapos, ano po, sabi ko, ano po nangyari dun sa pera? So, sabi nila, binili, yung pinambayad daw po sa albularyo, mga ganon-ganon. How much ang nabigay mo naman sa lipa? Hindi ko na talaga po tanda, pero Give and take. dumating na po talaga sa point na ubos na lahat ng ipon ko po. Give and take around how much? Siguro mga 500 po. So parang naka 700 plus ka sa Opo. Tapos, kasi yung, sabi nila, 12K daw yung mga itim na kandil, mga ganun po. Tapos, siyempre, uwi pa sila. Sa Batangas, pa sila, hindi pa lipat talaga. Yung parang, So sa madaling sa sabi, may- pinasagot talaga sa'yo. opo. Did you at some point try to tell them na, hindi ko po kaya Sinabi ganun? ko, ito na nga po. Mm-mm. Dumating kasi sa point na di ba pinalik po nila yun sa bahay nila. So, Mm-mm. sinabi ko po sa kanila na kung hindi niyo po kaya, dali na lang natin sa public hospital. Pumila na lang tayo, bumalik tayo sa Pasig. Kasi madami namang public dun eh. Mm-mm. Tapos pumila po kami. Ako po yung nagtyaga magpila doon. Hindi ko maintindihan kung bakit. Basta, pinila ko po siya doon. Kasi may malapit po sa amin dito, dalawang public. Yung isa, hindi talaga sila natanggap na. So, yun sa General Hospital po siya dinala. Pero kailangan po kasi pumila doon. Mhm. Tapos, ayun, ako lahat. Buti naman po doon, wala namang bayaran masyado. Mhm. Tapos, ang nangyari kasi, naubos na po talaga lahat ng pera ko. Tapos sabi nila, may kailangan daw na operation. Pero private hospital, kaya binalik po nila sa Lipa ulit. Pero ibang hospital naman, tapos private ulit. Kasi yung may operation po, kukut-kutin po yung nana doon sa pancreas niya. Mhm. Tapos, sinabi ko po sa kanila, sige pa kayo na bahala. Kaso wala na po talaga ako matutulong kasi dumating na talaga po sa point na yung sa bank account ko, 100 pesos na lang. Totoo po Magkano? 100 na lang po. 100,000, 100 pesos. 100 pesos. Sum- Tatay ko pa. Opo. Sumagad talaga. Opo. Kasi kasi gusto ko po kasi ginagawa ko naman lahat para gumaling siya. Kasi akala ko kapag tuloy-tuloy yung gamot, kagaling siya. Tapos, dinala na po siya ulit sa Lipa. Kasi nga meron namang galing doon sa General Hospital dito na hindi nila kaya gawin yung operation. Tapos, ayun, nandun na po siya. Na-ICU ulit siya doon. Tapos, nung una, nakakapagbigay po ako kasi kakasahod ko lang din yung time na nalipat siya doon ulit doon sa bagong ospital sa Lipa. Mhm. Tapos, nung nag-chat na po ako, mami na po talaga ako. Sabi ko, wala na po kasi simula po nung naiwan ako dito. September po kasi yun. So, since May, June, July, August, apat na buwan po ako nang sumalo lahat ng gastos namin dito, yung rent lahat. Tapos, simula po na hindi na nila ako pinuntak. Kasi wala na akong pabigay. Sama na to. I'm sorry po. Gaano katagal kang hindi nakapagbigay bago ka nila hindi kinontak na? Pa lang po, 2 weeks pa lang. Okay. Tapos natawag po Question ako. po. Hindi ka ba kinontak dahil ayaw nila sa'yo or hindi ka kinontak kasi they are busy with another, obligation? Yun po yung inaano ko sa utak ko ng mga unang araw. Sabi ko, baka kasi busy na nagpapalit ng diaper, ganun.
busy sila. Kasi syempre nakakapagod din naman. Mm. Tapos ilan lang sila nagpapalitan. Inintindi ko po, lahat ng tawag ko walang sumasagot. 4 po silang nandun nagpapalitan. Tapos kahit man lang mag-update sa akin araw-araw, wala. Kaya sabi ko, bakit ganun? Nung nangihingi sila ng pera sa akin araw-araw, ang bilis nila sumagot. Kaya sumama yung loob ko sa kanila. Tapos hindi ko pa masabi doon sa jowa ko kasi yung itsura niya nakakaawa. Tapos dumating na po Tito Jackson. Ay, Papa Jack na. Sino si Tito Jackson? Ano ba? Ang dami ka ng pangalan. Sorry. Ending yun, ako na si Mama. O, charot. Okay. Sige, sorry. Dumating po kasi na gusto ko kasi na i-contact nila ulit ako. Mm-mm. Kaya ang ginawa ko po, sinabi ko na lang na may kailangan pa po ba kayo kasi uutang na lang ako sa bangko. Saka po sila ulit sumagot. Parang tinatest ko lang. Tapos pumunta po ako doon sa hospital. Nakikita ko, nag-chat lang naman silang, nag-video call. Tapos sabi ko, bakit po hindi ako nasasagot? Sabi, baka daw hindi nila naririnig o kaya pag yung time na tumatawag ako, busy sila, gano'n. Mhm. Tapos sabi ko, pero nung nakita ko po kasi yung boyfriend ko noon, nasalita rin, tapos naka-NGP po kasi siya yung parang, Oo, yung pagkain yun eh. opo, tapos Yung meron din, pagkain yun na sinaswero, ang mahal nun. opo, 9K po ata isa nun o 12, basta depende po. Tapos sabi ko, magkano pa po ba kailangan para yung sa araw-araw nga. Tapos saka lang po sila nag-contact ulit sa akin. Tapos ang sama na sila sa deep inside, sama ng loob ko kasi sabi ko lahat ng pera ko lahat talaga. Tapos nakautang pa ako ng bangko kasi kasi sabi nila, konti na lang daw, okay na daw to. Kasi ang nagiging problema, pabalik-balik po kasi yung sakit niya. Tapos, ayun. Where's your family? Ayun nga po Kasi, hindi ko masabi sa pamilya ko. Tinatanong ko lang, where are they? Nasa Laguna po. They are clueless of what's happening? Hindi nila alam. Hanggang ngayon? So, it's a little bit unfair that I know about it and we know about it. All the people watching right now and they don't know about it. Siguro po alam na nila pero natatakot na sila sabihin sa akin. Maybe they trust you enough that you know what you're doing. They respect you. Tapos alam niyo po, Papa Jack, Mm. nalaman ko yung kapatid niya bumili pa ng bagong cellphone. Kung hindi ako nakapag-upgrade, 5 years na, nakapag-ibang bansa pa ako. Kasi, dapat nung kasi syempre mahal ko po yung tao. Sinabi ko sa kanya na kaya ko silang patawarin kasi babalik naman siguro yung pera sa yun. Basta maging okay siya. Kasi maganda naman din po yung trabaho ko. Pero, ayun, nalaman ko nga po na bumili pa ng cellphone yung kapatid niya. Tapos, yung isa niyang kapatid, pag-alakala lang, imbes na tinutulungan niya kami maglakad man lang nung sa PCSO, sa GL, yung mga ganun po. Sobrang sama ng loob ko talaga. Sabi ko, bakit nagmalang naman ako Tapos, alam ko naman po sa sarili ko na wala din magawa yung jowa ko kasi nga siya, para siyang baldado, para po siyang lasang gulay. Wala talaga, hindi nga siya makapagsalita. Ay, parang ganun.
Tapos naoperahan kasi yun. Kasi yung yung parang sumirit na yung nana doon sa kanya. Kaya naintindihan ko po sana, pero bakit nila kailangan gawin sa akin yun? Kasi ako yung sumama sa kanila nung hirap-hirap sila. Tapos ngayon, hindi ba lang nila ako natanong, okay lang ba ako, kumain na ba ako? Ako lang mag-isa din, tiniwan nila ako. Kahit simple naman, kumain ka na ba? Okay ka lang ba ngayon? Kaya papadyak kasi ngayon, tatlo yung trabaho ko, 4 na oras lang ako natutulog kada araw. Kasi kailangan kong bayaran na yung mga utang nila sa bangko. Magkano ba utang mo sa bangko? 250 po. Paminsan, nakaka-receive na ako ng Pero kaya ko naman po bayaran pa unti-unti yun. Ang akin lang. Kasi pera lang naman yun eh. Ang akin po, bakit parang hindi nila ako minahal? Kasi ako yung minahal ko sila eh. Kahit lagi nila sinasabi, wala silang pera. Wala silang pinag-aralan. Tinanggap ko po sila. Tapos hindi ko kasi siya matiis kahit yun, ang sama-sama ng loob ko. Kaya hindi ako nagparamdam nung mga September, mga 2 weeks po, hanggang October. Pero noong October 5 po, pumunta po ako doon. Tapos nakita ko po kapatid niya. Hindi ko kaya harapin kasi. Yung buti nga nung 5 na pumunta ako, medyo okay na po siya. Tapos sabi ko, tinawagan ko po siya, sabi ko, pwede ba paalisin mo muna kapatid mo? Gusto kita kausapin. Kasi ayoko talaga po makipag-usap sa mga pamilya niya. Tapos umalis siya. Tapos nag-usap po kami. Hindi ko po sinabi kasi yung Tapos nadulas po siya. Sabi ko, tinanong ko po kasi, sabi ko, hindi na ako sinachat ng mga kapatid mo, Kasi parang nilako ko po siya. Tapos nadulas po siya na sabing, galit sa'yo yung mga yon kasi daw, yun, yung parang, porket daw maganda trabaho ko, saka malaki yung sahod ko, parang, ko, mayabang. Pero ang ginawa ko lang naman po, kasi nag-chat talaga ako sa kapatid niya. Sabi ko, bakit po hindi na kayo nag-reply? Sabi ko, simula po nung hindi na akong nakapagbigay sa inyo, sabi ko, bakit, kahit kamusta, wala po kayo. Parang, inano ko po lang sila, kinonfront ko lang naman. Tapos, hindi ko matake na gano'n yung sasabihin nila sa akin. Kasi, alam niyo yun, lahat ng meron ako binigay ko sa kanila. Tapos, saka hindi nila pwedeng sa akin yung pinaghirapan ko lahat ng mga posisyon na nakuha ko. Sila para sa akin po, sila na yung tinulungan. Tapos syempre, ako din po, nung nakita ko siya noong October 5, naiyak po kasi sobrang payat niya po. Okay. Tapos hindi nga po natahi yung niya, operasyon. How is he now? Nasa ospital pa po siya. Kasi hindi nga po tinatahi yung niya hanggat hindi pa sila nagbabayad. Ba't tayo magkausap ngayon? Ayun, naggusto ko lang po. Kasi mahal ko po siya. Tapos alam ko po mahal niya ako. Pero yung time po kasi na to, parang nag-guard po ko sa sarili ko. Hindi ko na po sila kinakausap kasi sobrang nasaktan po ako. Pero naaawa po ako. Hindi ako pinapatulog na konsensya ko. Hindi po ako pinapatulog na konsensya ko. Naaawa po kasi ako.
Kanina. Sa jowa ko po. So you have not Kasi you have not spoken with your boyfriend for how many months now? Since October 5 po, nung pumunta po ako doon, Hindi na kayo nagkausap. hindi ko na po siya na-replyan. Did you Parang, did you at least nawala lang. nag-goodbye man lang na I'll be away for a Hindi while? po. So, parang ang dating, nagigilty ka na parang inabandon mo sila. Opo. Anong tanong mo sa akin? Kailangan ko po kasi Mm. alagaan yung sarili ko. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko ngayon. Kasi gusto, paminsan kalaban ko po sarili ko. Sabi ko, bakit ako magigilty lahat sa mga ginawa ko? Sorry, wala po. What did you wanna ask me now? Gusto ko po kasi na, malaman kung ano po yung take nyo, kung mali ba yung ginawa ko. Hindi ko alam kung how did they see what ako muna, okay lang? Makikinig ka? Opo. Sorry po. Okay. Because this is coming from you. So hindi ko alam kung ang dating ba sa kanila nung mga nagawa mo ay mayabang ka ba talaga or you were misinterpreted, but according to you, you've done your part and you've done enough, and that should be okay. Kaya Siguro lang po from ako- your sige. Kaya po ako sinabihan siguro ng mayabang kasi yung time lang na po na nag-confront lang naman ako. Nagtanong ko bakit hindi na ako kinausap nung hindi na ako nakapagbigay. Yun lang po talaga. Sige. Parang, Patapusin mo ako, ha? po. Okay. Hindi ko alam kung ano dating sa kanila because during that time, you have inequate mo kasi yung yung pag-aalala na meron kayo, yung pag-aalala mo at yung pag-aalala nila into i-quantify mo siya into money because they do not see it from where you're coming from. To them, an emergency is just an emergency. To you, it's your life savings. You're coming from a different angle. That's number one. Number two, feeling ko lang ito ha, feeling ko you expect more better treatment, no? To you because they should have at the very least considered na ikaw yung nagtulay para humaba yung buhay ng jowa mo to get to a point where he could be treated better now. Kasi ikaw yung, kumbaga, ikaw yung first aid eh. Hindi mo naramdaman na na-equate nila yun sa treatment nila sa'yo. Tama? Opo. For all we know, sa kwento mo kasi, nakikinig lang naman ako sa'yo. For all we know, baka mamaya yung hindi nagpaalam sa'yo, hindi ka nasabihan, hindi nasagot. For all we know, baka mamaya hindi sinadya yun. Baka hindi sinadya yun. Now, the confirmation came from your boyfriend when he said na-offend mo yung family niya when you said what you said. Pero galit lang po kasi talaga ako. Well, if wait lang po. If we follow the logic, galit ka lang, may katwiran ka talaga. Kasi frustrating talaga eh. Kasi pinaghirapan mo na maraming taon yung pera eh, tama? Opo. Siguro hindi ka nakarinig sa kanila ng Kahit thank you, wala po. gusto mo bang patapusin ako o ikaw muna? Ay, sorry po. Mm-mm. Hindi, kung meron ka pa sasabihin, ikaw muna. Wala na po. Okay, sige. Ako muna, okay lang. Apo, sorry po. Sige. Kasi ito yan, the confirmation came from them when your boyfriend told you na kinumpronta mo sila. Now, if we follow your equation at sabihin mo, galit ka lang nun, and dahil galit ka nun, you're supposed to be valid with what you said, they can actually follow that logic and said na nag-aalala lang din sila, kaya hindi ka nila maestima ng tama. All of you will be coming from a point na valid kayo sa bawat pinanggagalingan ninyo. Now, let's remember kung bakit ka na andyan sa sitwasyon na yan. Because sometimes, sa nangyaring ito,
the lines are really blurred na. Hindi mo na alam kung bakit ka naandyan. You got stuck with it. Paano ba talaga umpisa? You were trying to save your boyfriend from the very beginning. Tama? From the very beginning. Kung paano kayo nauwi sa puntong nag-live-in kayo because you thought your own version of comfort is applicable to him. Tama? Opo. You practically taught him pwede siyang sumandal sa'yo. You made him feel that. Tama, mali? Opo. I do not know, somewhere along the line, kung yan ay nakaskade niya sa family niya. Swerte nga ako, yung jowa ko, spoiled ako eh. Hindi ko alam. Po, isasabihin din po ako. Mm-mm. Pero hindi naman po sa point na lahat ng obligasyon ng pamilya niya ipapasa po sa akin. Wait lang. Hindi pa naman niya po kasama eh. Wait lang. Are you interested to know what I think, or are you're interested to tell me what you feel? Because kaya ko lang makinig sa'yo, and that should be okay. Sa tingin niyo po, sorry. Tutuloy na ba ako, May? Pasensya na po. First time ko lang po kasi ito na-share. Okay lang. I understand you. But ayoko tumatapos na hindi mo ko naririnig. Apo. Okay? Kasi uulitin ko na naman ng buo. Ulitin ko, ha? Okay. I don't know if somewhere along the line, okay, your boyfriend was able to cascade sa family niya that ikaw yung provider ng relasyon na yan. Number 1. Number 2, hindi ko rin alam if his family, di ba, yung dynamics ng family niya is a kind of family who can appreciate effort. Kasi sa buong kwento mo, ang inaantay mo rito yung ma-appreciate nila what you have given to save your boyfriend. You said it 4 times. Binibilang ko eh. Pera lang naman yon. And I believe you na pera lang talaga yon. Nagiging masakit lang yung pagkawala ng ipon mo. Kasi maiipon mo naman talaga ulit yan eh. Nagiging masakit lang kasi no one is recognizing that your hard-earned money for many years, you spent it for your boyfriend, and yet no one is saying thank you to you the way you deserve to be thanked, di ba? To be thanked for. Tama, mali? Okay, now. Your boyfriend is sick right now. Tama, mali? But he can speak. Ngayon po, nakakapagsalita na siya. Why? Sorry ha? Bakit hindi niya masabi sa family niya na to treat you better? Because you practically saved his life. Sinabi ko na po. I'm not saying na yung boyfriend mo ay hindi thankful sa'yo. Ang punto ko lang, hindi kaya yun talaga yung klase ng pamilya na meron sila? They are not really that show when it comes to saying thank you, and that's exactly the boyfriend you're getting for life, di ba? For your life, if you end up being with him as a husband, yan na yun. Now, can I be honest with you? Yes po. I believe half of why you did what you did is because you wanna be there for him. Tama, mali? Pero yung other half, I believe you did that because ayaw masabihan na iniwanan mo siya sa gitna ng hirap niya. Apo. So, ibig sabihin, many times in the process, you could have said, wala na po ako, sagad na. But you did not. A matter of fact, nangutang ka sa bangko. That's no longer your money. Now, what am I suggesting? Be there for your boyfriend, but no longer financially. I have a feeling that you are buying your way into their lives for them to treat you better
because you bring in the money. Oo, tama na yun. Whether ikaw lang ang nakakaalam or ako lang narinig ko ang kwento mo, you know what you know. Be there for your boyfriend. You've done your part. Diba? You cannot promise and give your boyfriend what you don't have. Diba? Yan ang mentality ng lifeguard. Diba? Hindi po pwedeng mag-save ka tapos ikaw nalulunod ka na. You're drowning right now. You are so lost. Ay, naintindihan kita eh. Yung alam mo yung thank you, that goes a long way eh. Yung pagbili ng cellphone ng kapatid niya, wala ka naman talagang pakialam doon eh. Hindi mo yan business. Nasisilip mo na lang yon kasi nga, it's as if in the entire process, ang tanging ambag nila ay nervyusin sila. But, ikaw talaga yung nagtawid financially. And no one's saying thank you to you. Tama, mali? You want my advice? I think it's wrong that you don't talk to your boyfriend. If you still love him. Okay, I have a very indelicate question. Can I ask you? Yes. Is he alive? Yes. Okay. You wanna know why I asked? Kasi ibig sabihin, nung nawala ka bilang option, nagkakagawa sila ng paraan. Ay, yun ka. Diba? Nakagawa sila ng paraan nung nawala ka sa equation. It just so happened that when you were there, you were the savior. Ikaw yung equation dun eh. Did I make sense? Yes po. Be there for your boyfriend. Talk to him. Kahit over the phone lang. If you still love him. Kung mahal mo pa siya. Kung hindi mo na mahal, hindi makipaghiwalay ka. Natakot na din po kasi ako eh. Kasi hindi ko na kaya. Siyempre po, pag naging mag-asama po kami, sila pa rin yung pamilya. Parang hindi ko na po kaya. Pero mahal po ko yung jowa. Saka po yung paghingi po nila, minamahal niya palit po kasi nila ako. Lagi nilang sinasabi, saan nga tayo kukuha nito? Para pang, siyempre maawa po ako. Wala ko naintindihan doon. Ano yan? Siyempre, yung time po kasi na nanghihingi din sila ng pera sa akin. Madalas po talaga na parang, nagsasabi sila, kaya tayo kukuha dito. Yung ganun po. Tapos, ayun, siyempre po, ako parang, ako lang po yung gumagawa ng parang. Hindi sila lang hihingi sa'yo. Tiyatablang ka lang kasi nga, madali ka matablan. Yun. Opo. Okay, well, I have 2 assignments for you. Opo. Okay, ready? Yes po. Number 1, nasabi ko na, stay in contact or in communication with your boyfriend if you still love him. Kung wala na, at if you think you don't see the future being with him, magpaalam ka na maayos. Okay. His sickness shouldn't be a hindrance if you want to move on in life, not having him anymore. Nakakaawa, pero ano gagawin natin? That's number 1. Number 2 is more important. Ready? Yes po. I think you need your family now. Natatakot lang ako sabihin ni Mama. Well, ano gagawin mo? You just have to tell your family na this is what you've done for someone you love. Okay. Tell your mom, tell your dad. If I'm your mom, I'll be proud of you. But I will save you. You have a good heart. Maybe alam mo Mai, siguro you are misinterpreted.
Alam mo, ganito. Ngayong gabi iyak ka ng iyak. Pero hindi ako naniniwalang soft ka. I think you have a very strong and feisty personality. Tama ka mali. Opo. See? Ito yung soft side mo eh. Ito yung nakikita namin yan. Pero hindi ako naniniwalang soft ka. I think you're feisty. I think you're strong. Nakita mo ba yung laban na ginawa mo para i-save yung boyfriend mo? Pikit mata. Tama? Hindi magagawa ng hina yan. Malakas lang makakagawa niya. You did that. Ngayon nasagad ka na, there's nothing more you can give other than kung mahal mo pa, di mo pagmamahal na lang. It will be unfair for me to say this, but I'll say it anyway. Bago tayo magtapos. Ready? Yes po. Pera lang yan. Babalik sa yan. Pera lang yan. It will come back to you tenfolds. Yes po. Yeah. Siguro na naiiyak ka lang kasi there was no attachment of appreciation sa paggastos mo ng perang pinag-ipunan mo talaga. Walang attachment. Walang nagsabi sa'yo, grabe no, may natira pa ba sa'yo, iha? Walang gumanon eh. Diba? Yeah. Kasi kung may gumanon sa'yo, baka mamaya wala kang reklamo ngayon. Okay? But talk to your mom. You ASAP, mamaya na kagad. You need your family now. You're drowning. Huwag ka na mataas ang pride. Save ang sarili. Okay. Hindi ko lang po alam kung paano. Go home. Umuwi ka. Nakakapunta ka Lipa. Hindi ka makapunta Laguna. May bless your heart. Thank you. I'm so proud of you. So proud of you. Thank you po. Your boyfriend, whether maghiwalay kayo o hindi, or whether you spend a lifetime with him, he's lucky that once upon a time, he got the chance to cross path with you. Thank you very much for calling. Salamat din po. Bye-bye. Sobrang pag-aano po yun. I know. Salamat po. Salamat, May. Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga din po sa lahat. Bye-bye po. Bye-bye.